Sakto ba, no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. Listado na ang mga palpak na mga buhaya. Anak ng kagwang nagsisihan na sa kapalpakan ng Department of Education. Mantakin mo, sa loob ng isang taon, 22 lang na mga classroom ang napagawa anak ng kagwang. Baka mga substandards pa. Animal naman talaga, oh. Grabe naman kababuyan tong iwiim. Hoy, mag-resign ka ng uplok ka. Napangiwi na lang si Vince Dizon kagahapon sa Senate hearing patungkol sa Department of Education na budget hearing dahil lumalabas sa katanungan ng isang senador na itago na lang natin sa pangalang Bambino. Aba naugag. 22 lang ang natapos. Anak ng kagwang, nabisi sa pagnanakaw eh. Kaya ang resulta, lahat na lang ng pundo ng bayan na nakikita, binabakyom ng mga buhaya. Grabe na talaga itong imim. At pag-usapan rin po natin itong tungkol sa mga birada ni Senator Bongo. Pagtanggol po natin itong ating kakampi kasi wala na pong wala na po tayong matitinong mga politician sa Mindanao. Kundi itong mga Duterte na lang at si Senator Bongo. Alam naman ho natin na malakas si Senator Bongo sa bayan. Kaya ito, yung asong ulol, kahol ng kahol na naman. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok, pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. Ito mga kababayan ko, at patuloy pa rin po ang Isiminay Foundation sa kanilang relief operation dyan sa Davao Oriental. At sa mga gusto pong tumulong, wag po kayong mag-atubiling magbigay kahit kaunti lamang. Yan ay para sa bayan at siguradong makapunta po yan sa totoong mga benepisyaryo sa mga nasalanta ng lindol. Hindi po tinitipid ang tulong. Ito, panoorin po muna natin mga kabistak itong kaunting video para patunay na ang Isiminay Foundation ay tumutulong ho talaga. 40 years na nila ito ginawa. Narito po. Ayan, nandiyan si Kapiin. Kung malapit para tignan tulong mula sa Isiminay Foundation, magbibigay tayo ng mabigat na pasanin sa kanila bukas. Grabe, napakadaming blessings talaga na dumating para to sa ating mga kababayan dito sa Manay, Davao Oriental. Hindi ko inaakala na ganito karami. Pero napakarami, hindi pa ito yun. Meron pang 2 bus at meron pang 3 truck na kasama natin ngayon na mga relief na ipamimigay natin sa mga kababayan natin. Gabi talaga. Dami. Isa. Sako-sako, oh. Ganito ang uri ng tulong, no, sa Isiminay Foundation Bayanihan. Nandito lang si Pastor. Talagang tutulong yun sa pag-arrange at pagbubuhat ng mga ayunang ibibigay natin sa mga biktima ng lindol. Pamilya naman itong SMNI, mabigat na yung problema rito, mas mabigat pa yung namimigay. Ito no, sampal ito sa mga korap sa gobyerno. Pwede parang gawin ganito, ang nagbibigay ng tulong. Posible ito pag walang corruption. Maraming salamat sa mga donors, sponsors sa SMNI Foundation Incorporated, sa KOJC, sa buong Pilipinas, sa mga OFW workers, especially po sa Polo City Buloy. At dito po tayo ngayon, nahanda natin sa gabing ito para bukas po, tulong para sa mga biktima na salanta po ng lindol po sa Davao Oriental. Spread love. Grabe, oh. May tubig pa. Nandyan si KPL, si Bus Dada, Isiminay reporter, MJ Mundiar. Intindi ng Isiminay magmahal at magbigay ng tulong sa bayan. Dapat si Pastor Kibuloy talaga naging senador. Senador naman sana talaga, kaso dinaya ni Budlat ang mata. Kita nyo yung tulong, hindi tinipid. Tunay ang kanilang pagtulong. Ayan na ho. Kasalukuyan po namimigay ng tulong ngayon ang Isiminay Foundation sa Davao Oriental. Sako-sakong bigas. Sa mga gusto pong humabol pa dahil tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Isiminay Foundation. Dahil marami pa pong nasalanta, nandyan po yung kanilang mga numero sa inyong mga ice cream. Kahit maliit, abaho, pag pinagsama ay malaking tulong at malaking halaga. Maraming salamat sa sinseridad sa Isiminay Foundation, ng Isiminay Foundation Incorporated. Maraming salamat po sa mga sponsors, yan ang tunay na nagmamahal sa bayan. Samantala, itong mga nasa gobyerno, anak ng kagwang, ang ginagawa ay pangungurakot at pangungulibat sa kaba ng bayan. Kung sino pa ho, yung hindi opisyal ng gobyerno, sila pa po ang nakatulong sa tunay ng mga nangangailangan. O ito po mga kabistak, pag-usapan agad natin itong kabulastugan, anak ng kagwang, mga hinayupa kayo. Kabulastugan ni Bongbong Marcos dyan sa DepEd, kasama itong si Angara na sobrang palpak-lagapak. Napakawalang kwentang gobyerno, pati pangarap ng mga kabataan sa ating bansa na sinimula po nating hinuhulma sa silid-aralan, sa mga paaralan, inagaw na ho ng mga buhaya. Grabe na po ito. Walang kapatawaran itong ginawa ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Grabe na. Imposible na ho ang taong bayan ay hindi pa rin po magrereklamo sa kagaguhan ng gobyernong ito na panay pagnanakaw lamang sa kaba ng bayan. Animal, sana po'y tamaan kayo ng kidlat, mga hinayupa kayo. Pati ba naman itong classroom?
Kinukurakot, may ghost projects din yan, ghost classroom. Mantakin mo ha, sa loob po ng isang taong 2025 ngayon, kasalukuyan. 22 classrooms lang ang napagawa ng Marcos admin, anak ng kagwang. Hindi ba ho kayo nahiya sa mga balat buhaya ho ninyo? Sarap ninyo talaga pagsampalin. Pakinggan po natin dahil nabisto po ito, no? Nabisto po ito sa Senate hearing. Natanong ni Bambino, ni Boy Pagpag, itong si DPWH Secretary Vince Dizon, na namutin ang buhok lahat dahil sa stress, dahil sa sobrang pagkawatan, nakawan, dito sa gobyernong Marcos, dyan sa DPWH. Tinanggap mo? Tapos kasama ka pa sa paninira kay Senator Bongo at kay former President Duterte, anak ng kagwang Vince. O ito, napangiwi siya, hindi siya makapaniwala. Okay, let me go to classrooms. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, Di ba? Ang taas pa na ng confident ni, ni Dizon, hindi niya alam, no? Na for 2025 ang pinag-usapan, ilan ba ang natapos ng classroom ng mga animal, ng mga buhaya? O ito po ang lumabas. ang, Ano na? ito ba ito? Ang baba nito. O, putangin na. Totoo ba to? Ang baba nito. Tangina, totoo yan. Dahil yung amo mo, buhaya. Mga kurakot, ang baba nito. Tangina, nabababa siya. Kasi nga malayo naman talaga sa panahon ni Digong yung anak ng kagwang mo, napangisi ka, napangiwi. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka? Putang ina na yan. 22 pa lang ang nagawa out of ilan? Putang ina, 1,000 plus 1,400. Tama ba? Anong klaseng kababalaghan? Ito 1,700. Ang nagawa ay 22 pa lamang daw. Totoo naman, di daw, 22 pa lang. So 1,700 yung target ng mga hinayupak na mga buhaya, anak ng kagwang na to. Sus ko, Ginoo. Tuloy oh. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. Diyos ko. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues po natin with the agency, our issues with flood control. Sipin niyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025. It is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot po tayo ng 200,000. Patay kang bata ka. So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH, October na po, 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman. At bakit ano ang cost ng delay? Pondo pa? O proseso ba? Kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Puta, nagkabulol-bulol ka, hinayupak ka. Wala na yan. Kahit gaano kakagaling, Vince. Sabihin na lang natin, Vince Dizon, magaling ka. Pero yung presidente, palpak, walang kwenta, yung galing mo, useless. Yan ang totoo. Kahit ipilit mo yung kagalingan mo, kuno, bilang isang DPWH secretary, pero hindi ka nga magaling. Dahil kung magaling ka, hindi ka sumama dito sa gobyernong Marcos na nakingangiwi ang panga na puro korupsyon ang ginagawa, paglilima sa kaban ng bayan. Kasi kung magaling ka, puto, bakit ako sasama dyan? Maganda yung reputasyon mo sa panahon ni Digong, sinira mo ngayon, damay ka, anak ng kagwang ka, wala nang chance, Vince. Kasi po, hindi nga po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga, mabilisan po ito. Opo. So, we currently have a... Lol, kaya nyo yan? Habulin yung backlog, ang target nyo 1,700. Ang nagawa nyo lang 22. So, ibig sabihin nito, mga 1,000, putang ina, mga 1,600 plus pa. Ang kulang ho ninyong gawin, matatapos nyo, ano ng pizza, November na. Hanggang December, 1,600, kaya yung tapusin yan. Anak ng kagwang nyo kami paglulukuin, dapat sa inyo, pagbibitayin na talaga. Classroom Acceleration Bill, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo, marami kayong kailangan kasikasuhin, marami kayo kailangan gawin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No? Secretary Angara is on board with this proposal. The chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly maybe even, for next year, maybe even for this year kasi mukhang hindi rin magagamit. At dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control. At sana po meron tayong chance na makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Secretary Vince, do we have maybe solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na dalawa pa lang po palang nagagawa ng departamento ngayong taon. Kailangan po talaga natin ng tulong. No? At hindi lang po
mga partnerships with LGU. Tingin ko po, nag-usap na rin po kami ni Secretary Sani Angara tungkol dito. Tingin ko po kailangan mag-aggressive PPP din po tayo para mapagawa natin ng mas mabilis. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms. Yes. Puta, nagkabulol-bulol. At kailangan natin. Para papagawa natin. Para pa-resap tayo. Wala na, ilang buwan ka pa lang, iwi ka na rin. Putang ina, kahit anong naisip ninyo dyan na solusyon, kahit sino pong magaling yan, mag-isip na ito ang magawa natin, puta, hindi yan mangyayari. Isa lang ang problema dyan, isa lang din ang solusyon dyan. Yung nakaupo ngayon sa Malacanang, yan yung pag-resignin ho ninyo. Yan ang maliwanag. Wala na pong ibang solusyon. Para lahat ng nangyayari sa ating bansa na pangungurakot ay matigil na, at yung programa ay may deliver ng maayos. Yung nakaupo sa Malacanang, dapat pag-resignin nyo na ho. Maawa kayo sa bayan, huwag nyo nang guluhin ang mga utak ninyong mga amahong, ang mga utak ninyong mga kagwang. Isa lang po ang problema natin, yung nakaupo po sa palasyo. Yan lang po, wala nang iba. Tinutulirit niya itong kabulukan ng gobyernong ito. O, tingnan mo si Angara, hugas kamay, anak ng kamuti ka. Ba't ka dito hugas kamay at naninisi ka pa? Para bang tuturo pa siya kung sinong may kasalanan dito. Animal, ang may kasalanan dito kayo, yung mga nasa gobyerno. Kasama ka, Bongbong Marcos dito. Oo, talagang ako, well, number one, gusto na namin baguhin yung sistema. Dahil since 2018, ang DPWH lang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. O lol, pangiwi-ngiwi na lang yung hinayupak, no? Putsa, nahawaan din ni Palaka to. Dahil daw noon, 2018 daw, DPWH lang daw ang pinagbigyan na makagawa ng school classroom. Alam mo, Sik, no? Tangina, walang problema sa panahon ni Digong 2018 eh. Ang daming nagawa. Hindi problema yung sistema. Ang problema yung mga namumuno sa ahensya. DPWH, kayo ang may problema. DepEd Secretary. At kasama yung presidente. Kayo yung may problema. Kung bakit nagkaganito ang nangyayari sa Department of Education. Huwag yung sisihi yung... Kasi para bang sinisisi nyo si Duterte. Dahil daw yung 2018, DPWH lang pinahintulutan na gagawa ng mga classroom. Putang ina. O di ba maayos yung ginawa? Mamaya, patuloy lang natin itong si Inayupak. Yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first class municipalities, maybe even second class, na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. At siguro sa dami na rin ng ginagawa ng DPWH, nahirapan na rin sila. Pangalawa, ako'y kumpiyansa na sa ilalim ng liderato ni Sec Vince Dizon, bibilis naman ang, dahil in fairness to Sec Vince, bago naman ho siya. Kaya feeling ko bibilis dahil nakita ko dito sa mga kalamidad, bumilis na rin ang reaksyon ng DPWH. Lolo, mga ngiwi, bakit bibilis? Kasi bago, si Vince. Ilalong walang alam yan dahil bago. Alam niyo ang problema, tukoy na natin eh. Masyado lang dami pa ninyong pasikot-sikot eh. Isa lang yung problema natin. Isa lang ang solusyon din. Ayaw lang po ninyo talagang buksan yung mga isip ninyo. Pinipilit nyo talaga bilugin kaming mga Pilipino. Ang tangali naman ng mga Pilipino, maniwala ko sa inyo, anak ng kagwang oh. Well, yun nga, yung lumabas dun sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 na pending, tapos alam naman natin, close to 100 or lampas 150,000 yung kailangan nating mga silid-aralan all over the country. So talagang, pagka umasa lang tayo sa isang ahensya, hindi natin mamimit yan. So pangatlo pala, meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Doon, nagawa na po yan dati nung panahon ni Brother Armin, nakapagtayo ng 14,000 classrooms. Kasi doon, imbis na nagpapabid ka ng isang building lamang, nagpapabid ka ng 1,000 classroom. Oh, Brother Armin, so dilawan yung inaano mo na nabasihan, hindi mo inano yung Duterte. Kamuti ka, yung Duterte admin, sinisi mo, pinuri mo yung Pinoy. Ang layo-layo naman, 14,000 daw nagawa. Ng isa-isa loob ng isang taon, panahon ni Pinoy, mamaya sa Duterte. Sige nga, tuloy So sabay-sabay yun. Malakihan mo talaga yung pag-construct ng classroom pag gano'n. What's the realistic goal set before the term of the president ends? Well, the President promised 40,000 and we plan to meet that goal. Tulol. Ano ka factor yung maging issue sa DPWH sa pagdami ng backlog? Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamahan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Tulol. Opo, at nakakaano talaga. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment po sila. So, alam mo, Angara, pulpul ka rin, no? Ba't ka naninisi? Bakit DPWH ang sinisisi mo? Sisihin mo sarili mo. DepEd Secretary ka eh. Dapat monitor mo yan. Yung pinanggagawa na classroom na yan. Yung target ninyo ng gobyernong bangag. Ano sabi mo? 150,000 target ninyo sa loob ng isang taon? Ngayong 2025, hindi mo na monitor? DepEd Secretary ka? Ano klase kang DepEd Secretary? Dapat minumonitor mo, nagalit ka dito sa mga buhaya. Kung wala kang kickbacks, talagang dapat magalit ka. Kung meron, tahimik ka. So ngayon, pag nagkabistuhan sisisihan portion na. Alam nyo po, hindi ho ito makukuha sa sisihan.
Dahil kayo ho mismo, meron kayong pananagutan dahil kayo po ang nakaupong DepEd dyan. Kung may kurakot dyan, ikanta nyo, kagaya sinasabi ni Vice President Inday Sara. Itong sila Saldico, Martin Romualdez, sila yung may control dyan sa pagpapagawa ng DepEd. Isabi mo rin, sila dapat ang managot. Hindi mo masabi dahil kakampi kayo. Putangin na ginagago ho tayo. Again ha, yung sinasabi niya 2018 daw, baguhin daw yung sistema dahil napunta daw sa DPWH lahat yung mandato na gumawa ng mga buildings. DPWH naman talaga yan. Ang problema nga lang dito, hoy, ahunghang na Secretary Angara, palpakang hinayupak ka, yung nakaupo sa Palasyo de Polvoron. Alam nyo, yung ginawa ni former President Duterte, epektibo ho yun. Hindi po depektibo ang sistema. Ang nagka-problema lang ngayon dahil mga kurakot kayo. At yung presidenteng nakaupo, tinutolerate ho nila ang pangungurakot. Hindi po katanggap-tanggap ito, animal, oh. 22 lang na classroom ang nagawa ngayong taong ito. Trilyonis ang budget, animal naman kayo. Inagaw nyo yung pangarap ng mga kabataan, lalo na sa pampublikong eskwelahan. Ang takay mo, tingnan mo ha. Sabi ni ano dyan, hanap tayo muna ng source. Iyan, oh. Ni Doc Loren Badoy. Classrooms built in 1 year ha. Si BBM 22 lang. Sa panahon ni Duterte, 23,359. Sa loob ng isang taon ha. So ngayon sabihin mo, Angara, na may diferensya yung sistema. Walang diferensya sa sistema. Ang may diferensya yung pag-implement at yung mga namumuno sa mga departamento at yung presidente. Kayo sa DepEd may problema kayo, ikaw Angara. Sa DPWH may problema din sobra-sobra. Lalo na mas may problema dito sa presidente. O bakit nagawa ni Tatay Digong ito? Sa loob ng isang taon, naka 23,359. Tapos yung kay Luis Ro, 14,000 lang. Ayan, layo. Kalahati. Puta ka ng BBM, mag-resign ka na, isa kang palpak at inutil kang presidente. Oh, saan ito? Sabihin mo, ano, may diferensya ko kasi. Yung sistema. Walang diferensya sa sistema. Ang may diferensya yung mga namumuno. Muntakin mo ha. Oh, ito, may isa pang banat. Teka lang, bago yan. Ito pa. Oh. Hindi pinagtatawanan kayo ng mga DDS. 22 classrooms ang naipatayo ng BBM admin. Mas marami pang napatayong burat. Si Juliana, Paris Sukaya. Oh, Paris Cuba pala. Yung kamukha to ni spokesperson na Bante. Anak ng gagawang. Katanggap-tanggap ba ho ito? Itong ginawa ng gobyernong Marcos na ito, putaan layo BBM. Mag-resign ka na, wala kang kwentang presidente. Kung si Inday Sara yan, nagiging DepEd Secretary, malamang, tinitira na ngayon si Inday Sara. Mabuti na lang, matalino si Inday, lumayas sa pagka-DepEd Secretary. Ngayon, bakit hindi tirahin ng mga dilawan, itong si Angara, ng mga pinklawan, ng mga bubunistang tanganista? 22 lang ang napagawang classroom. Saan ang hustisya nito? Ito, yun Angara, oh. Yung 2018, SIM na sistema, oh. Ayan, oh, si Tatay Digong nakapagpagawa ng 23,359. I think yung napagawa ni former President Duterte sa kanyang administrasyon ay umabot po ng 200,000. 200, I think mga, kung tama ho yung datos natin, as of 2021, umabot po ng 150,000 ang nagawa ni former President Duterte. Pero I think yung sabi ni Briones, umabot po ng 200,000 yung napagawang classroom. At pagkatapos ng termino ni former President Duterte. Pero itong nakita kong update, 2016 to 2021, September, ay umabot po ng 150,000 ang napagawa ni former President Duterte na classroom. So ano po ang problema doon sa sistema? Walang problema. Ang problema po dito ngayon sa gobyernong Marcos ay mga namumuno. Maganda ang sistema, kaso ang nagpapatupad, nag-implement ng sistema, mga buhaya. Kaya ang resulta, 22 lang anak ng kagwang. Di ba kayo nahiya dito, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba? Di ba nakakagalit? Animal, kung hindi ka nagagalit dito, manhid ka. Nagpulburon ka rin. Gaya ng amo mong nakangiwi yung panga. Tapos, padrama-drama patong si Angara. Ulul! Wala sir, palpak ka. Ayan o. Meron pang drama yung hinayupak o. Naglabas ng official statement ang DepEd. Putsa, pareho kayo dito, meron kayong pananagutan, huwag kayong magsisihan dyan, dapat sa inyo, bitayin patiwarik ng mga hinayupak na ito. Ito, official statement ng DepEd, agad no? Nagpalabas ng statement, itong si Sani Angara, ang tawag dito kasi, hugas kamay. Naghuhugas kamay sa dyan, para hindi masisi,
ng sambayan ng Pilipino para hindi mawasak yung kanyang political career. Ako alam ko yan sa 2028, mukhang tatakbo na naman tong animal. Kaya anong posisyon sa gobyerno? Wala na. Tama ka dyan, sobra na, tama na, palitan na kayong mga hunghang. Anong sabi niya dyan? Sobra na, tama na. Anak ng kamote. Classroom budget, ibalik sa DepEd sa 2026. Oh, lol! Para may makurakot kayo. No? Para tiba-tiba. Hindi ka tanggap-tanggap na 22 classroom lang ang nagawa sa ilalim ng nakaraang pamunuan ng DPWH Honghang. Sa kabila ng pundong ibinigay at tulong mula sa DepEd. Asa ka pang Anggara ka, anak ng kagwang ka. Tama na ang palusot. Oo nga, tama ng palusot ninyo. Sabihan mo sarili mo, anak ng kamote. Kaya ngayong 2026 pondo para sa classroom, ibibigay ng DepEd sa mga LGU. Okay dito. Mukhang may advantage dito sa may advantage sa ito kay Anggara, sa LGU. So, sasabihin, tatanawin ang utang na loob ng LGU, nabigyan nyo kami ng proyekto, may kickbacks. Tiba-tiba. AFP, Corps of Engineers. O sa pribadong sektor, Honghang. So, kita na naman kayo dyan. Dahil na sa panahon ni Duterte, walang problema, 23,000 sa loob ng isang taon. Sa inyo, 22 nga lang, pa yung 20. yung ano lang, yung first 2 digit lang nagkapareho. Anak ng kagwang. Sisikapin naming tuparin ang direktiba ni Pangulong Marcos na makapagpatayo ng 40,000 classrooms bago matapos ang 2028, anak ng kagwang. Umasa pa kayo dyan. Wala na chance, Anggara. Sumuko na kayo. 40,000, dalawa nga lang at 22 nga lang naipatayo ninyo ngayong taon. Saan kayo kukuha dyan? 40,000 na classroom? Wala na, hindi nyo na makakaya yung ginawa ni Digong na umabot ng 200,000 na classroom yung napagawa ni Duterte sa kanyang termino. Puta, hindi kayo nahiya dito. Aray ko. Wala na, incompetent. Hindi kaya ni Bongbong talaga ang pagka-presidente. Aminin nyo na yan, mga supporter ng EWM. Lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa nang dahil sa kabubuhan ni Bongbong Marcos. Ginagago tayo ng taong bayan. Ng taong bayan. Ginagago tayong mga taong bayan ng mga buaya. Tingnan mo ang problema ngayon, may mga drama-drama ang mga hinayupak. Kaya tama yung sinasabi ni Crescit dito. 22 classrooms lang ang nagawa ni BBM admin, ng BBM admin. Ang iniimbestigahan ngayon ay yung Parmali. Animal talaga. Ito nga yung masaklap dyan, di ba? Ang dami ng korupsyon sa Marcos admin. Pero yung mga sinisisi pa rin ay yung panahon ni Duterte, anak ng kagwang. Wala na, nililito tayo eh. Nililito tayo ng mga buhaya na nandyan sa gobyerno. Kagaya ho nito kay Senator Bongo. Itong si Asong Ulol na Tunyo, Trililing. Utang, dinadivert nila ang issue. O ito, Trillanes, kasuhan mo si BBM. Kasuhan mo si Anggara, kasuhan mo si Bunuan, kasuhan mo lahat ang nasa gobyerno. 22 classrooms lang ang nagawa sa loob ng isang taon. Pero yung sinampahan ng kasong plunder si Tatay Digong at si Bongo dyan sa ombudsman. Ang mga kurakot, si Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, ngayon yung pangalan ni Baki, nandyan na, nakaladkad na. Ang tinurong mastermind, si Bongo, anak ng kamuti. Kaya tulungan po natin si Kuya Bongo na may pakalat natin yung kanyang mensahe, yung kanyang risback dito kay Trillanes. Nasabi niya, parang sirang plaka. Sirang plaka sana yung lagay ko dyan, kaso aso man, kaya sirang aso, sirang ulo. Wala na kasi iba tayong maasahang politiko ngayon. Si Kuya Bongo nagtatrabaho. Yan, number 1. Nung nakaraang eleksyon, basta lang tayo maniwala sa asong ulol, anak ng kagwang. Pakinggan natin yung risback ni Senator Bongo narito. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman, not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Correct. Napapansin ko parang patras. Naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Pag nagkamali kayo dyan, gulo. mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon.
mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script, if there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavez Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Correct. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nagsasagot nito na ginugulo lang po yung katotohanan. Alam mo po yung naalala ko dito kay Senator Chis Escudero, na sabi niya, huwag tayo magpadala sa script ni Martin Romualdez. Siyempre si Martin Romualdez, wala nang iba siya makuhang attack dog, kundi si Trillanes. Malamang sa malamang, ang utak talaga nito si Martin Romualdez, Saldico, at Bongbong. Baka may group chat yung mga hinayupak na yan. Bilang baka mayroon talaga yan. Ang hinire nila itong attack dog na asong ulol. But I am one with the Filipinos. This crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot, mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte, at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Correct. Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga kontraktor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na. Kasuhan mo yung financiers mo, yung mga contractor. So, sino yon? Si Saldico. Siyempre, kasama na yung Saldico at si Tambaluslos dyan. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Correct. Ayaw mo habulin dahil financier mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon sa flood control. Pa sa flood control. Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag mong malinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na palalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan nyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis nyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. Magulo talaga. Wala na. Malala na talaga itong gobyernong Marcos. Tayo na lang yung niloloko. Ewan ko lang kaya kung ang mga Pilipino magpaloko pa rin dito sa black propaganda ni Tambaluslos at ni Saldico at ni Bongbong Marcos. Ito ay diversionary tactics po, maliwanag pa sa sikat ng araw. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim, para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga buhaya. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kaya sasayangin natin dito sa walang kwentang paninira. Katrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede ko i-alay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po, kung hindi ba recycled ito, rehash. Hindi, bago natin pakita yan, kasi magmukhang sirang plaka talaga itong si Tonyo eh. Alam na kasi ng taong bayan talaga, na itong si Trillanes, kung ano na lang pinagsasabi. Si Trillanes, walang kredibilidad yan eh. Nagkaroon lang yan ngayon ng kredibilidad dahil kay Bongbong Marcos, yun yung masakit dyan. Kaya huwag kang magkumpiyansa sa Senator Bongo, mga Duterte, dito kay Trillanes. Kasi si Trillanes, ngayong ginamit niyang kasangkapan para magsampan ng kaso sa mga Duterte, kakampi ng mga Duterte, ngayon pinuruan si Kuya Bongo at Tatay Digong. So nagmistulang credible at magaling na source itong si Trillanes nang dahil kay Bongbong Marcos administration. Dahil hinire nila yan eh, para lamang dyan. 2018, September of 2018, bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file, unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako, siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Anak Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue ulit. Same issue. Nakadalawang ulit na. 2021.
Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, Same issue ulit. July 6 of 2024. Same issue, same. Yung suot niya, ngayon, yung araw na ito, Yung suot niya pareho lang din. July of 2024, last year po ito. Pangapat. Yung suot niyang polo, Same din. pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Putang ina. Animal kang Trillanes. Hindi ka nagpalit. So parang kanabanat Kuya Bungo, sa'yo si Trillanes, yun talaga yung isusuot na Trillanes. Putang ina, paborito ng aso, anak ng kamote. Magpalit ka Trillanes para hindi mahalata, anak ng kagwang. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay May team. napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. Oo nga. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun lang nabalitaan ko noon. So sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit nga nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. 17. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007 gawin mong issue. 2007. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero noong 1998, at isa po sa akin naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat, dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Alam niyo po to si Trillanes, wala naman talagang kredibilidad yan, taong yan. Walang naman naniniwala dyan. Di ba? Kung may naniniwala kay Trillanes, di sana nananalo siya sa Caloocan. Pagtakbo niya ng mayor, last election, mantakin mo, sariling lugar niya. O, hindi sa binoto. Yan ang patunay na itong si Trillanes ay talagang ang trabaho lamang niya ay umatake ngayon. Nagkaroon siya ng trabaho under Marcos admin. Nagiging kasangkapan siya para magiging attack dog at kahol ng kahol. Kasi pag tiningnan mo, kung totoo talaga itong si Bongo na merong ginawang kababalaghan at may korupsyon na nangyayari, bakit nung pagkaupo-upo ni Bongbong Marcos hindi siya agad nagsampa ng kaso? Dahil hindi naman Duterte na, bakit nung 2022 pagkaupo ni Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, bakit hindi siya nagsampa ng kaso? Tapos ngayon, may issue sa flood control, nakakatakot-takot na corruption trilyonis, ngayon meron naman sa eskwelahan, mga classroom, mga ghost na naman yan, mantakin mo animal, oh. Napakadami, 1,700 yung target. Anong ginawa ng Marcos admin? 1,700 yung target na classroom ngayong taon, 22 lang nagawa. Dapat ito, Trillanes, yung kasuhan mo. Nasa Marcos admin, bakit napunta sa Duterte admin, anak ng kagwang? Kasi nga, nagamit siya ni Bongbong Romualdez para ma-divert ang issue. Kasi wala na pong ibang ikukunik nila dito sa flood control, si Bongo talaga. Kasi si Bongo, nagkataon yung tatay niya, may construction company. Yan yung maliwanag dyan. Kaya naghahanap sila ngayon nang pwedeng i-connect, nang ma-divert yung issue. Tingnan mo, yan ang gusto ng mga Dilawan. Yan yung gusto ng mga Pinklawan. Na ma-divert sa mga Duterte para magmukhang masama ang mga Duterte. Ang bottom line pa rin nito, takpan ang tunay na mga kawatan at durugin ng mga Duterte para sa 2028 presidential election ay hindi na makabangon ang mga Duterte. Pero tingnan mo, sino yung kinuha nilang attack dog? Si Trillanes na sira na yung kredibilidad mula noon hanggang ngayon. Nagkaroon lang ng puwang si Trillanes dahil kay Bongbong Marcos. Tingnan mo yung style ni Trillanes. Pinupuri-puri niya si Bongbong noon, di ba? Nagpasipsip siya. Hanggat siya kinuha na talaga siya ng gobyernong Bangag. Naging kaibigan na, ito sige, kaibigan tayo. Pero hindi. Yung mga bank accounts na yan, na inano niya kay Duterte, Bongo, Inday Sara, siya yung may gawa niyan. Siya yung may tunay na bank accounts. Meron po ngayon kumakalat na video, throwback tayo, na si Bindalo pa nga ang nag-report, anak ng kagwang ito. Si Erwin Tolpo, kaugnay kay Trillanes, narito, panoorin natin, ito yung totoong may korupsyon na ginawa, di ba? Sa opisina ni Trillanes, puro kamag-anak niya, ito.
Panoorin natin. Naglabas na ng mga bagong ebidensya si Pangulong Duterte ukol sa mga bank account ni Senador Antonio Trillanes. Gate pa ng Pangulo, nagawa raw maipasara ng Senador ang bank accounts nito sa Singapore sa pamamagitan ng online banking bago pa ito pumirma ng kanyang waiver. Ito po ang aming eksklusibong report. Sarado na raw ang kontrobersyal na bank account ni Senador Antonio Trillanes sa Singapore nito lamang Setyembre 8 o ilang araw bago ito pumirma ng waiver at magsama ng mga reporter sa nasabing bansa para patunayan daw na wala siyang account dito. Sa eksklusibong panayam sa Pangulo, iginiit niya na meron talagang account sa Singapore ang Senador. Below is the screenshot of the DBS Alexandria account. Termination of Trillanes and where he sent the funds. He terminated it online on September 8, 2017, past 10 p.m. Then left for Singapore after that to show his waiver of the bank teller doon sa Singapore. Nawala siyang account. Nilinaw din ng Pangulo ang totoong bank account number ng Senador sa Singapore. Nagpakita rin ng dokumento ang Presidente na aabot sa halos 200,000 Singapore dollar ang nailipat sa isang Fabiango mula sa isineradong account ng Senador. Ipinakita rin ng Pangulo kung saan ang galing ang mga pera at kung magkano ang mga pumasok sa account ni Trillanes. Yung itong bank account na blue, yun yung nagbigay ng pera. Tapos siguro yun ang nagbigay kasi co depositor. Itong mga pera na ito, Arturo Angchua, Silke, Michelle C. Patrico, international transfer, kita yung amount, John Gomez. Sino itong mga ito, Mr. President? It's either ito, mga taga-labas. Inisa-isa rin ng Pangulo kung saan naman inilipat ng Senador ang kanyang mga pera bukod kay Fabiango. Yung red, doon niya nilipat. So yung fund transfer withdrawal is 40 kay Juan Antonio F. Trillanes, pati Robert Fong, ay ko sino yung Juan. Robert Fong Juan Antonio Trillanes, yung second zaro. Fund transfer withdrawal, 36,000. Bank of East Asia, Hong Kong. Kasi Manila branch ito. Fabiango Roberto Fong. Tapos, April 15, 2016, fund transfer na naman, Fabiango Roberto Fong. Fund transfer sa July 2016. Kapansin-pansin daw na hindi gaanong malalaki ang mga transaksyon ng Senador sa kanyang account. Sinadya raw ito para hindi masilip ng money laundering. Liliit lang kasi kung i-isahin mo account yan, aabot yan doon sa limit na kailangan tanungin ka kung saan mo nakuha yung pera. Bank of Asia is 46. Hindi na, maliit yan, hindi yan pakialaman. Pero doon sa bigger picture, yung country nagbigay nito, pinag-iipon-ipon yan lahat. Git pa ng Pangulo, sigurado raw siya sa kanyang ebidensya dahil mismong gobyerno ng ibang bansa ang nagbigay nito sa kanya. I notice, Mr. President, precise yung mga information mo. Ito po ba mga informasyon na ito is you're getting this from another from a government source outside the Philippines? I cannot tell you the country. Pero ilan po itong nagbibigay sa inyo information? How many countries po, sir? Isa lang. Galit yan sa money laundering. Meron naman daw report ang intelligence community na ang pera ay posibleng ginamit ng Senador para pabagsakin ng gobyerno. Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use, but rather is being used for their cause and possibly to destabilize government. Erwin Buta itong mga tulpo, no? Dikit na dikit sa mga Duterte noon, no? Manggagamit talaga, no? Ayan, si Trillanes, ang totoong may offshore account sa ibang bansa, anak ng kagwang. Wala nang kredibilidad yan si Trillanes, eh. Sa totoo lang, binalita man yan. Ang source pa nito, former President Duterte, nagbigay pa sa kanya, taga-ibang bansa. Government pa nagbigay. O tapos ngayon, paniwalaan ng taong bayan itong si Trillanes. Magpadala ang taong bayan sa drama ni Bongbong Marcos, Romualdez Saldico, plus Trillanes ngayon, plus mga Dilawan, plus mga Pinklawan, plus mga komunistang grupo, mga kaliwang grupo. Puta, paano na kung ganun? Ano ang mangyayari sa hinahanap natin trilyon-trilyong pera na kinukurakot ng gobyernong Marcos? Nakagaya ngayon, ito eskwelahan, dinali pa talaga, putang ina mga mahalang bituka, no? Hindi na kontento sa flood control. Alam nyo, ito lang ang masasabi ko. Masaktan na kayo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, anak ng kagwang kayo. 100% ako. Lahat ng ahensya ng gobyerno, ang pera ng taong bayan, inuubos, kinukurakot ng mga buaya sa gobyerno under Marcos admin. At panigurado, alam ito ni Bongbong. Tinutolerate lang niya. Ano ba ang solusyon sa problema? Saan ba ang problema? Ang problema nasa Malacanang. Ang solusyon, pag-resignin na si Bongbong Marcos bago pa mahuli ang lahat. Ito, pangarap ng mga ordinaryong mag-aaral, ninakaw harap-harapan ng mga buaya. Mantakin mo, 22 classroom lang ang napagawa ngayong taon. Nasaan ang trilyones, bilyones na pera ng bayan na ipinundo dyan? Walang kapatawaran ho ito. Ano kaya ang mangyayari sa ating bayan? Patuloy kaya magiging tulog ang lahat ng mga Pilipino? Anak ng kagwang. Bisdak Pilipinas, magandang tanghali po sa ating lahat. God first.